Hey guys, what's up? Division Winning today. Tara, pag-usapan natin ang mga kaganapan ngayon yan sa Blue Ribbon Committee. So basically, before natin to i-upload, meron na tayong initial na in-upload tungkol sa mga sinabi ni Erwin Tulfo, ni Raffy Tulfo, na sinayayunan ni DOJ Secretary Boying Remulla, which is talaga naman nakakatawa. No? Isa kang abogado, tapos mag-a-agree ka sa mga sinasabi nitong mga ano, walang background sa batas, 'di ba? Parang nakakatanga. Mas mabuti pa yata nag-aral na ng batas si Erwin Tulfo kaysa itong si Boying Remulla ay naging abogado at nag-a-agree sa mga taong walang kaalam-alam sa batas. 'Di ba? Tara pag-usapan natin. So guys, ngayong gabi marami nga tayong mga uploads. Pag-uusapan din natin dyan yung mga nangyari sa rally. Bakit nga ba tayo hindi nagpunta? Sila attorney Rical nandun, si attorney Nilabayan nandun, si attorney Malutikia nandun, at ngayon nasa The Hague. Of course, ang ating mga batikang Duterte supporters like the attorney Trixie Cruz, si Ma'am Kifi Chu, si Tio Moreno. Actually, hindi ko nakita si Hindi ko nakita si attorney Harry Roque at saka si Marlica. Hinahanap ko si Marlica kaya na Tio. Sabi ko, bakit wala dyan? Anyway, tara, ito pag-usapan natin. So basically, kung matatandaan nyo, wala pang isang buwan ang lumilipas nung pinalitan si Senator Rodante Marcoleta ni Pampilo Lacson bilang isang Blue Ribbon Committee Chair. Okay, so nagkaroon pa kami ng sagutan dito ng pamangkin ko na mas mainam daw itong si Pampilo dahil ito daw ay investigador. Tinalo daw niya ang mga abogado. Sa totoo lang, meron nga actually may mga subjects kami na in relation sa pagre-research. I don't know what's the difference sa mga tao between investigation and research. Because at the end of the day, pag nag-imbestiga ka, you will be doing a lot of research. Same goes with lawyers, no? Like say for example, hindi naman normally nakikita ng mga tao, but definitely, hindi lang paglilikom ng ebidensya ang ginagawa ng mga abogado. Pati pag-iimbestiga. 'Di ba? Maglilikom ka nga ng ebidensya pero hindi mo iniimbestigahan. Bakit ito yung mga kailangan mo ebidensya kung hindi ka nag-iimbestiga, 'di ba? Although masasabi ko guys, no, maganda ang tandem ng isang investigador na naging lawyer. Iba talaga yan. Powerful talaga yung mga yan. So, imagine niyo na lang. Hindi lang sa skills meron sila, but of course, network. Diba? But anyhow, dito tayo mag-uusap ngayon. So, basically, meron ni-raise na prejudicial question itong si Senator Marcoleta. Ngayon, doon sa mga hindi po nakakaalam, ano ba ang prejudicial question? So, babasahin lang natin yung definition and we'll try to explain in a simple terms para mas maintindihan ng mga tao yung mga terminong ginagamit dyan sa Blue Ribbon Committee. So ayon nga dito, a prejudicial question is it's a legal concept found in Rule 111 Section 7 of Rules of Court or ROC. It happens when the resolution of a civil case is necessary before a related criminal case can proceed, because the outcome of the civil case will determine the guilt or innocence of the accused. Ano ba ang elements? So, nilatag din dito kung ano ang elements of a prejudicial question. Ayon dito, the civil case involves facts intimately related to those in the criminal case. And number two, the resolution of the issue in the civil case is determinative of the guilt or innocence of the accused. In the criminal case, a man is charged with bigamy, that's criminal case. He files a civil case for declaration of nullity of the first marriage, that's a civil case. So basically, say for example, ito na nga, pinakamagandang example. Si Mrs. nag-file ng bigamy. Ngayon, pagka na-prove na siya nga ay ma-convict, no, sa crime ng
bigamy. So, ang pwedeng sumunod dyan is mag-file ng declaration of nullity of the first marriage. Diba? Anong basihan mo? Bakit mo pina-file ng declaration of nullity of marriage? Simple lang. Dahil napatunayan sa korte na siya ay nangaliwa. Diba? So, yun yung nagiging ng prejudicial question. Ngayon, kung mas gusto nyo mas ma-expound yung meaning ng prejudicial question, pwede natin itanong yan either kay Atty. Libayan or kay Atty. Neil Abayon. So, we can raise that question to him. Anyhow, punta na tayo ngayon dito at pakinggan natin yung sagutan ng dalawa. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Ano yan, scapegoat? Bakit wala siyang ba't ganyan mukha ni Bam Aquino? Ba't hindi nila nilalagyan ng ano? Ay. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise this point. Maybe in the plenary this afternoon, I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong. Okay, let's simplify this. So basically, hindi sinagot ni Senator Pampilo Lacson yung prejudicial question dito. Or hindi, actually, parang hindi binigyan si Senator Marcoleta
ng opportunity na i-raise ang kanyang prejudicial question. Bakit? Kasi mainly, if you were able to watch the interview, coming from that particular statement na sinasabi ni Senator Marcoleta, lumalabas dito na may biases si Pampilo Lacson, no? Si Senator Ping Lacson. Sa paanong paraan? Number one, ayan, tinanong na nga siya, di ba? Ikaw ba ang may karapatan to make judgment? Ano sabi ni Pampilo Lacson, ni Senator Ping? Wala. Then, bakit sinasabi mo in public? Di ba? Kasi you have to remain, neutral eh. Doon natin maintindihan kung babalikan natin yung sinabi ni Senator Marcoleta na hindi siya Duterte. No? Hindi siya DDS at kung ano pa man. Only to show his neutrality. Na pag siya, lalo na kung siya ay uupo bilang isang Blue Ribbon Committee, lalo na magiging chairman siya, ayaw niyang mabahiran na siya ay may biases. Naniniwala tayo na everybody have biases. Totoo naman yan. Now, we cannot deny that. But there are certain biases, no? Take note of this. There are certain biases na pwede nating sabihin, pwede nating hindi paniwalaan, pwede nating paboran, and so on and so forth. Pero hanggat maaari kasi when it comes to Senator Marcoleta, gusto niya ang rule of law ang nananaig. Hindi biases, hindi opinion. Eh yung usapin ng Blue Ribbon Committee, hindi opinion ang kailangan sa'yo eh. Kailangan ang mga desisyon mo dyan ay nakaangkla sa mga batas na nasusulat. If there are violations. Kasi nga, mabigat ang Blue Ribbon Committee eh. Iniimbestigahan mo dyan ang mga katiwalian. So, paano papasok ang opinion lang? Diba? Bakit sa tingin nyo opinion lang dapat ang maging angkla? Hindi pa pwede. Kasi pag opinion lang, magkakaroon tayo ng biases. Pwedeng neutral ka sa opinion mo, pero malaki ang possibility na based on your opinion, ikaw magiging bias. Bigyan ko na kayo pinaka-simple at magandang example. May kaibigan kayo, lumapit sa inyo. Nag-share sa inyo ng problema sa relasyon nila ng asawa niya, ng boyfriend niya o ng girlfriend niya. Kaibigan mo yun eh. It is less likely na sasabihan mo yung kaibigan mo, mag-usap kayo, magkaliwanagan kayo, and blah, 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 blah. Although masasabi ko, meron din mga kaibigan magsasabi, mag-usap kayo. Baka meron lang kayo hindi pagkakaintindihan. May mga nag-i-exist na ganyan. Pero mas marami na nag-i-exist na kaibigan mo, mas kakampihan ka. Kaysa bigyan ng linaw yung utak mo na sabihin sa yung kausapin nyo at mag-ayos kayo. This is one thing that I learned from a friend. No? Sabi sa akin ni Sander, if you're in a relationship, never tell anybody kung ano yung problema nyo ng kapartner mo. Ng boyfriend mo, asawa mo, or ng girlfriend mo. Bakit? Lalong-lalo na wag mo sasabihin sa mga kaibigan mo. I-share mo siya pag natapos nyo na, na-resolve nyo na. Sometimes your story can inspire others. Some of your issues that you were able to resolve, pwedeng maging sabihin na lang natin reference ng iba mong mga kaibigan who are in a relationship. Na bakit like in my case, no? O bakit si Sander, pag nag-aaway sila ng girlfriend niya, hindi naman sila nagsisiraan, nag-aaway sa harap ng tao, hindi nag-i-skandalo. They look decent, di ba? Lalo na kung may kaibigan ka, pag nag-aaway sila ng girlfriend, boyfriend, nag-aaway sila sa labas. That's merely an opinion. Di ba? Walang batas na nagsasabi na pag nag-aaway kayo, dapat sa inyong dalawa lang. Wala rin nagsasabi na pag nag-aaway kayo, okay lang na mag-iskandalo sa labas. Ngayon, if we're going to apply the same logic, dito sa sinasabi ni Senator Marcoleta, pagdating sa may application ng batas, hindi mo pwedeng sabihin na opinion mo lang yun.
Because nagpapakita ka na ng biases. Diba? You have to be neutral. Lalo-lalo na pagdating sa Blue Ribbon Committee. You're not only, standing para sa rule of law, at the same time, lahat ng sinasabi mo o nagiging desisyon mo dyan, may kaagibat na batas, hindi opinion. Diba? Dito mo makikita na nagkaroon ka nga ng majority, karamihan naman sa magkakasama, mga ob-ob. Sa liit ng minority, which is sabi nga ni Senator Marcos, they are the biggest minority. Magkakasama yung magagaling. Ilang abogado ang magkakasama? Ilan ang abogado sa majority? Tapos kitang-kita nyo naman, Ping Lacson, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Tito Soto, o Diyos ko, Risa Ontiveros. Diba? Sa dami nila, kahit collectively, hindi nila matatalo ang minority. Kung sa utak at utak lang. So, paano nangyayari that this Blue Ribbon Committee is serving the entire Filipino nation? When we now can see kung ano nangyari. Nung ilang hearings lang ni Senator Marcoleta, kitang-kita naman natin yung difference, di ba? Kitang-kita naman natin yung difference. Gusto, ito sabi nga nila, naalala ko lang bigla. Ginigiit ni Secretary Remulla na dapat magkaroon muna ng pagbabalik ng ninakaw. Pero, pagdating kay Bryce Hernandez, it's a different story. Yun yung dinidemand ni SOG Remulla doon sa mga Diskaya. Pero dito kay Bryce Hernandez, hindi yun dinidemand sa kanya. If I remember it correctly. Pareho sila nag-a-apply ng Witness Protection Program. Now you can see the biases. Yung application ng batas sa dalawang parehong tao na nagnakaw sa kaban ng bayan. At the same time, mini-measure ng dalawang parehong tao. Ping Lacson and SOG Remulla. Diba? Dito ka na lang matatawa eh. Hindi ka na matatawa rito. Ito pa yung nakakatakot ng mga signs. Paano kung ikaw ang Diskaya? Paano kung ikaw si Bryce? Tapos ganyan yung tingin nila. Ganyan nila mini-measure up. Can you say or can you tell na may hustisya rito? Wala. Kasi kakaiba yung application ng batas eh. Kakaiba yung application of the law. Ngayon, kung babalikan natin, iano natin yung premise ng thinking ni Remulla. Kung yung application ng utak niya, same ng ginawa niya sa ginawa nila actually kay PRRD. Diyan pa lang, maniniwala ka na baka nga tama ang sinasabi nila, base sa law, base sa batas. Tama ang sinasabi nila VP Sara na hindi tinurn over si PRRD kung hindi kinidnap talaga. Kasi as simple as application of restitution eh. Diyan lang nakikita mo, nagdedebate na yung dalawang abogado eh. Parang abogado yun Parehong mga libro ang binabasa niyan. Iisa lang ang klase ng caudal na binabasa namin lahat. Kung ano yung caudal na binasa ni SOG Remulla, ni Senator Marcoleta, at saka yung binabasa kong caudal, iisa lang, pareho lang.
Pero yung interpretation nila at appreciation nila sa provisional law, iba. Ulitin ko, pag pabor sa'yo ang batas, read it as it is. Diba? Yun na yun. Pero, pag hindi pabor sa kanila yung provision ng batas, tatry nilang hanapan ng loophole at palabasin na ito yung pagkakaintindi nila ng batas. Diba? Kung mag-a-appeal ka naman, umakit yan sa Supreme Court, wala namang mangyayari sa kanila, diba? Pero ayaw na nga dito kay Senator Marcoleta, sa mga sinasabi ni SOJ Rimulya, pwede siyang ma-disbar. Ngayon, balikan natin si Ping Lacson at saka si Senator Marcoleta. Kung tatanungin ko kayo ngayon, sino ngayon ang mas deserving na maging chairman ng Blue Ribbon Committee? Si Ping Lacson o si Senator Marcoleta? Comment nyo na yan sa comment section natin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo to guys para marami sa mga kababayan natin na marinig natin ang opinion nila patungkol dito. Hindi naman masyadong requirement ang pagkakaroon ng law background. At least naiintindihan nyo lang kung ano yung purpose ng prejudicial question. At ano yung pinupoint out dito ng bawat panig. Yung opinion ba ni Senator Ping Lacson is makatarungan dyan sa Blue Ribbon Committee? For me, I don't think so.